Para sa daddy ko. Nga daddy, nga. Nga! Yan, sa chulat. Ano lasa daddy? Na pinaghalong-halong damo. Sarap? Mas masarap yan sa bagong kanin. Ano sir? Ano? Sarap? Tansa pa! Samahan nyo ko maghanap tayo mga kaiba-ibang mga raw materials na available mismo dito sa The Philly Haven. Tara! Tara! Ganda! Sobra! Ganda-ganda oh! Ganda! Ang daming bunga oh! Dami. So patay ng isang piraso, magpipitas tayo para sa ating kauna-unahang ingredient. So ito, hinog na to. Gagamitin ko pa. Tawag namin dito, lukban. Mga beshies, ito yung ating susunod na ingredient. Ito, available to kung saan lugar dito sa paligid ng The Philly Haven. Ang kakaibahan nito is very rare na fruit, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Pero ito yung pinakamahal na tawag dito, Cape Gooseberry. Kasi sa ibang bansa, may ibang bansa lang na meron na ganito na mga prutas na to. Tapos, ang yaman nito sa multivitamins. Pili natin ito kainin. Hilaw. Ang lasa niya, para siyang kamatis na hinog pag kinain mo. May kunting tamis, may kunting asim, may kunting nilamnam. Kakaiba. Kaya pag kinain mo to, nakasama yung mga maiba-ibang ingredients, ilalagay natin doon sa survival food. Amazing. Masarap. So magpipilas tayo ng marami nito, tapos ikasama-sama natin lahat ng mga ingredient. Kaya pa ito sinabi na na Cape Gooseberry kasi kung papansinin nyo, meron siyang kapa, naka-cape siya, nakabalot. So safe. So, beshies, tara, samahan nyo ko at pipitas tayo ng maraming gooseberries. Ang dami ditong mulberry. So, di ko alam kung ang dahon na to na mulberry pwede kainin na fresh or raw. Try ko lang. Kasi kung pwede itong kainin, pwede ko itong isama dito sa ingredient natin. Pwede. May kakaibang lasa. Sige. Ito lang isasabay ko dito sa atin na gagawing survival food. Very fresh. Ang sarap ng dahon. Pwede na pala ako mabuhay kahit walang pagkain kanin, saka karne, isda. Pwede na pala akong kumain ng mga ganito. So, tungayan nyo kung mamaya kakain tayo nito. Sabayan nyo ako ha. Pipitas tayo ng mas maraming mulberry leaves. Para hindi lang ako kakain. Pati kayo mga beshi, kakain tayo nito mamaya ha. Subukan natin kumain ng mga ganitong uri ng pagkain. Para kakaiba naman.
So, lakunin natin lahat. Lahat lang talbos. Ang sarap mamuhay sa bundok kung alam nyo lang. Yan. Ang pagkakaalam ko kasi, ginagawa tong tea. Ito mismo, ginagawang tea. So, ibig sabihin, pwede siyang kainin. Okay, ito yung ating baby mulberry leaves. Young. Kainin natin ito mamaya. Mga beshies, ito yung tinatawag namin na mini pipino. Ang tawag dito ay creeping cucumber. So ito yung pangalawa nating ingredient para sa ating survival food. So pipitas tayo ito ng marami. Sabayan nyo ko para mas mabilis ha. Tara beshies. Ayan. Kinakain kasi ito. It tastes like pipino. Sarap. Ito yung hinog niya. Pag kinain mo to, matamis-tamis ng konti. Ayan. Ang kagandahan dito sa pinuntahan namin lugar, hindi ko naman na-expect na marami palang pwede kong ilagay o idagdag sa ating survival food. Kung gusto nyo something mahanghang, kukuha tayo ng bird's eye chili. So pwede ko siguro magpitas na lang ako ng isang branch para mamaya isabay na lang natin. Kasi ang liit kasi niya, so ipitas na lang ako. So sorry guys, sorry mga beshies, pumitas ako ng trunk nito para hindi na masyado. Kasi ang liliit kasi. Ang kaganda nito na super liit na to. Ito kasi na super liit. Pag kinain mo to, oh my god. Pag kinain mo to, very strong yung yung hanghang. Yung bird's eye nito. So try ko ulit kainin. Kasi nung last na episode, kumain din ako. Pero puti saka green yung combination. Puti saka pula yung combination. Pero ngayon, green and red combination. So hindi ko alam kung sino mas strong. Mas strong diba si super liit o yung medyo malaki-laki ng konti. Oh my god. Super tapang. Pero pag sinama-sama mo ito mamaya, mapabalanse. Maharap. Harap siya. Manghang talaga, sobra. Hanghang. Mapasigaw ka na lang ng Darna! Pasigaw ka ng Darna. Sanap ko kay Pagbibi. Ayan, may nakita na akong alagaw. O tinatawag nating alagaw. Yun. Minsan, ginagamit to sa pagluluto ng isda para matanggal yung lansa. Mayroon siyang kakaibang aroma. Kaya pala. Pero, pwede natin itong gawing tea. Ipapasubok ko to sa aking bisita ngayon na bagong kasal. So, handa natin siya ng mga kaiwang food. Sana magustuhan nila. So, kuha ko ng mga dahon nito. Ang iba gagawin nating tea. Kasi ang pagkakaalam ko, yung mga ninuno natin, mga lolo, lola, walang gamot-gamot pa noon na over the counter. Itong ginagawa nila, pinapakuluan. Tapos, pinapainom sa tao na may sipon, yung umuubo-ubo. Yun. Kukuha tayo para mamaya meron tayong gagamitan. This one. This is for you, babe. May babe ba ako? Sana matagpuan ko ng babe ko. Oh, babe. Ayan. So, meron na tayong para sa tea mamaya. So, adgaw tea ang gagawin natin. Tapos, survival food later. Oh my God. Meron ditong rosel. Nakita nyo to, guys? Nakita nyo to? Ito. Ayan. Namumulaklak na siya, oh. Ang tawag dito, rosel. Ito, bulaklak. Ito yung rosel. Nakita nyo to?
Mga beshi, sa susunod na episode natin, ito na naman gagawin natin na product. Kasi kakaamis po. Itong Roselle na to din, may kakaibang lasa. Tapos, ano tawag dito? Slimy ng konti. Tapos, may asin ng konti. Tapos, basta masarap to. Pwede kayo yung dahon. Bulaklak pala to. Yung dahon. Para siyang ano? Para siyang okra. Sa susunod na episode, abangan. Roselle. Tara guys. Yay! Salamat Mother Nature. Kompleto ko na yung recipe para sa aking survival food. Kaya pala Mother Nature. Kaya pala Mother kasi ang dami niyang pinanganak. Kakaiba-iba di ba? Mga tawag dito, beer. Ano pa ba? Katulad ko, kakaiba. Yay! Thank you dito. Gagawin natin to. Tara, hugasan na natin to. Tapos ipiprepare na natin at ipapakain natin sa bagong kasal. Subukan natin kung kakain sila nito. Tara mga beshi! Babalatan natin to na ating lukban. Kasi isasabay ko to sa ating survival salad. Survival food. Tapos, ito na kulay pink na to, gagawan ko siya ng candy para walang masayang. So, gagamitin ko to na balat na to, na spongy. Tapos, ang ganda ng kulay nito pag nagawa siyang candy. So, abangan yung aking susunod na episode kasi gagawa tayo ng candy mula dito sa balat nito na lukban. So, sa Davao, ang tawag dito sa Davao, pomelo. Dito sa amin sa probinsya sa Bicol, Sorsogon, we call it lukban. Pamilya din to ng citrus. So, tatanggalan ko to ng mga balat, tapos isa-side aside ko muna. Tapos bukas, o sa susunod na episode, tunghayin ninyo kung paano to gawin na candy. Ito kasi, piniprepare ko ngayon kasi meron akong dalawang kaibigan na nandito. So, surprise ko sila kung kakain sila ng food na isi-serve ko sa kanila ngayon. So, mamaya, pag nabalatan ko na to, samahan nyo ako, nakatukin natin sa doon sa kwarto nila. Tapos mag-prepare tayo dun sa labas para pagbukas ang pito, makikita namin naka-prepare na setup. So, ipaprank natin sila. Tingnan natin kung ang bagong kasal kakain ng mga pagkain na nakupulot-pulot lang yun sa tabi-tabi. So, balatan ko muna to guys ha, mga beshi. Huwag kayong aalis, huwag kang bibitaw, babalikan ko kayo mga beshi. Nabalatan na ta, nabalatan ko na. Nabalatan na ta, nabalatan ko na. Nabalatan na ta, nabalatan ko na. Kayo na nga kumausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Meron kasi mga ganito, pag kinain mo siya, hindi juicy, ito juicy. Ganyan? Sarap ko sa salad. Okay, ambasahan ko na ito lahat. Baka makain ko lahat, wala lang kung may lagay. So, ilalagay na natin siya dito. Kasama to sa ating mga recipe today. Nagpe-prepare kami para sa dalawa kong kaibigan na malapit sa puso ko. Dahil kasi namin hindi nagkita-kita. Kaya isusurprise ko sila ng pagkain bundok. Mga taga-syudad kasi sila. Iba yung buhay probinsya saka buhay sa syudad. Sa probinsya kasi, pwede ka mabuhay kahit ano, pwede mong kainin. Sa syudad, kailangan mong paghirapan kung gusto mo makakain ng something kakaiba. Dito, pipitasin na lang. Yan. Ito pala yung kinuha namin kanina. Ang aming Cape Gooseberry. Kita nyo guys. Kita nyo to. Mga beshi. Ayun no. Mamaya kakainin natin to ha. Kakainin natin to ha. Mamaya. Yan na muna kita. Tapos ito yung aming Tadaan! Oh my god. Baka mamaya di sila kumain ito. At baka matakot. Baka sabihin nila lason ito. Baka sabihin nila lasunin ko sila. Nag-honeymoon pa naman. Ito na yung dahon ng alagaw mga beshi. Yung kinuha natin kanina doon sa masukal na lugar.
So, inugasan ko na to, ilalagay ko na siya dito, tapos bubuhusan natin siyang may tubig, tapos tatakpan natin siya. Kasi gagawa tayo ng alagaw o adgaw tea. Para, iwas sipon. Kasi di ba taglamig na ngayon, kasi magde-December na. So, gagawa tayo ng healthy tea. Healthy tea para sa mag-asawa na nandoon, nag-honeymoon. Kaya ngayon, nagugulin natin sila. Mag-healthy tea na naman sila. So, bubuwasan ko na siya ng mainit na tubig. Mas gusto ko kasi nito na binubusan ng tubig, hindi pinapakuluan. Para yung enzyme, hindi masyado na mamatay sa buong buo. Tapos, lalagyan lang natin siya ng calamansi and honey. So, sabihin ko na yung ingredients, hot water, honey, calamansi, yours truly. Oh, masarap na ang tea, ang healthy tea, diba? Mamaya, bababad yun sa beta tubig, tapos habang binababad namin doon sa beta tubig, mag-set up na kami doon sa area kung saan sila nag-honeymoon. Kukuloyin natin sila, mga beshi. Beshi! Mga beshi! Kakain na! Naka-prepare na, dali na, baba na kayo. Hugutin na muna yan. Yung nakatali. Tanggalin na yung nakatali. Baba na kayo. Bilis! Atat na ako. Ang tagal. Ha? Huwag kayo maghabulan sa taas. Mahulog kayo. Walang parahilot. Pinaghanda ko kayo ng masarap na pagkain today. Sana magustuhan nyo. Dahil bago kayong kasal, gusto ko yung matikman nyo yung kakaibang pagkain. Kasi diba sabi, magkasama daw sa hirap at ginhawa. Diba? Ah! Bakit ala sa vlog na? Tama ka, Beshi. Sabi daw, di ba? Pag sabi daw bagong kasal, okay lang talaga. Sinorpresa. Ayan, sinorpresa yung mga beshi. Ayun. Di ba nasabi daw, magkasama daw sa hirap at ginhawa. Paano tag-hirap na? Ito kakainin natin. Yeah! This is our survival food. Pero hindi natin sabihin survival salad, ha? Asan edible siya? Lahat siya edible. So, kakain natin ito sa lahat. Oo. Tapos, pinagawa kita ng, di ba taglamig na ngayon? So, bawal magkasipon. Ayun, nasarap yan. Oo. Alam mo paano to? Galing pa rin to sa damuhan. Kumuha ako kalamansi, may honey. Tapos, since di naman kita honey, nilagyan ko na lang siya ng alagaw. It's a tree. Tapos yung dahon niya, ginagamit sa pagluto. Sa pagkain ng mga isda. So, para sa'yo to, ang taga naman ng misis mo. Suluhin na lang kaya kita. Ilang na kaya ito uli. Tikman mo siya. Saan magustuhan mo? Lasa. Lasang ako. O lasang tea. Sorry, lasang ako. O lasang tea. Dinudurot ko na ago mo. Okay, condition ha. Sarabay kita ha. Sarabay Ano kita. pa yun? Ito yung creeping cucumber. Ito yung mini cucumber. Ito yan. Yan kinuha ko kanina doon sa masukal na lugar. Sabi daw, diba, mayaman ang Mother Nature. Kasi, kaya pala Mother si Nature. Kasi ang dami niyang binuntis, ang dami niyang pinanganak. Kasi hindi natin alam, kinakain pala siya. So ngayon, ipapatikin ko sa inyo kung pwede pala siya kainin. Ito kasi, isa purgative. Kaya kung may mga bawal sabihin. Pamurga. Yun. Ay, nandito na siya! Ito para sa'yo to. Mag-cheers tayo. May itit na konti. Ang tawag ko dyan, healthy tea. Diba? Masaya ka kasi may healthy tea ka. Cheers! Thank you. Hindi ko tinanggal yung buto ng suwa. Kasi pag may interaction. Para hindi ka ubuhin. Tapos taglabing na ngayon. Ano nalilinig ko? Alagaw. Pwede makita. Pwede siya kainin. Actually, pag hindi mo na, kung naubos na yung iniinom, pwede mo siya kainin.
So habang nag-inom kami ito, kakain kami nito. So ito pala mga beshi. Ito, dahon to ng mulberry. Ang So, mulberry ay Yung mulberry ay, mulberry. yung Yung kulay pink na kuan, kami sa Reddit na kuan, na mga very, very small. very small. Yeah. Marami kasi dito kanina. So, ito, ang unang gagawin natin, kuha ng isang ganito. Okay. Sige, kuha ka. Sabay-sabay tayong kakain. Para pag pumunta tayo sa masukan na wala tayong bawang food, pwede natin ito kainin. So, mabubuhay Ano tayo. mo sinaraman na pwede siya kauna? Kasi kinain ko kanina. So, kukuha ako nito. Iba-iba yung lasa ng hilaw. Tapos, iba yung lasa Ay, ito ng... pa ba na ini? Ilog na ini? Oo. May konting sweetness. So, ito, pwede naman tatlo Pero ang siya, marami. pero siya. Juicy siya actually. Tapos ito siyempre, ito pala si Laptukay, tawag dito is Cape Berry kasi naka-cape siya. So ito ang pinaka-mayamang prutas na wild. Parang ito yata ang hari ng pagkain o kaya arena ng pagkain. Alam kung bakit? Nakakapa! Naka-cape siya! So ilalagyan natin siya dito. Dito na lang yung ano. Tapos if you want to something hot, lagyan natin siya ng Nabuyo. pero may nakalimutan ako, pangad ako ng salt para mas masarap. So ito na siya. So para tayong kumain ng Korean food. Diba? Yung madamo-damo. Pero hindi nila alam, kinakain natin mga rare na food. Yun. Inihantay ko yung nakalimutan ko yung asin para pag kinain natin masarap. Since mayaman tayo, hindi tayo gagamit ng sea salt. So gagamitin natin Himalayan salt. Ang tagal ng Himalayan salt kasi galing pa siya sa Pakistan. So bago siya dadalhin dito. Matagal pa po ba? Nabigla. Nagulat. Yun, gisingin naman ang ulirat ko. Maanghang. So hindi mo naman nalagyan uli ng ng sili. Ayaw mo na, Miss Chucky? Okay na ako. So na daw siya, diet siya eh. Nag-breakfast kasi kanina ko din sana nag-breakfast. Ang sarap to na breakfast. Actually, mabigat sa tiyan. Pag kumain kayo nito, since mabigat sa tiyan, Ano nga ito? Ang pangalan ito? mulberry. Yun yung may kuan, yung may maliliit na parang Kulay pink. Oo. Pagkailog na. Tapos pag hilog na talaga, parang yung pinag-violet yung kuan. Yung niya, Yung- yung bunga. oo. Na maliliit lang siya. Ito yung... Yun yung kinakain. Yun yung alam ko kinakain. So ito hindi mo alam na kinakain mo. Hindi So ko ngayon alam mo na kinakain mo siya. Ganito kasi siya, pag kinakain yung yung bunga, so kinakain yung dahon. Kinakain din yung trunk. Buwang puno nga, di ba kinakain din? Kinakain ng anay. Okay. So kinakain siya. Ay, naku. Ito yung kuan. Ito ano ang pangalan ito? Creeping cucumber, mini pipino, wild pipino. Di ba sabi mo mabigat kainin? Sabi mo mabigat kainin mo. Pag kayo mga beshi kumain nito, kailangan nyo magdala ng cargador. Kasi mabigat. So kaya mo kayang buhatin. Gusto nyo mag-invite, kakain nito magta-try? Miss Irma! Guys, hala kayo dito. Subukan yung aking masarap na pagkain sa hapagkainan. Nagaling sa bukid ng Tralala. Tara kayo! Go! Go! Faster! Kasi si Direk na gusto na rin kumain ni Direk. Tara. Nagahan ako. Dinagahan ka? Sige, wala ko. Sige. Kasi may, di ba, ang kaiba ng ng chili na buyo, iba yung niya, iba yung hanghang. Mas matapang siya. Kaya pala siya tinawag na small but terrible. Kasi terrible yung Tara kayo, subukan nyo itong pagkain na pinanda ko kina Miss Jackie. Since di namin ang kayang ubusin, tulungan nyo kami umubos. Ang nararamdaman ko sige. Alam mo yung sa yung procedure, So gagawan ko kayo para dito. Ang daddy ko, Jack. Bakit itong dawan para kay daddy? Good morning po. Po.
Ilang po, sir? Sir, hanga... Di ba nandito ka? Pinapatikim ko sa iyo itong survival food namin. Halika po, try nyo po. Join ka na po sa Kumakain ka ba na manghang? safe to. Sure. Oo. Kumakain ka naman sa... Bicolano. So, Pag so, Bicolano. hindi ka Uragon. So, ako lang talaga ang Uragon. Kasi ako nagkakaroon ako chili. Ikaw hindi. So, hindi ka kumakain na may chili. Papakain ko rin sa ito kung ano yung lasa. Tapos, sasabihin mo sa camera. So, ito po para sa iyo. Try nyo lang, sir. This is a survival food. Ikaw, Daddy, prepare ka na, Daddy. Kasi, opo, ng buo. Meron na po yan. Nalagay ko na po. Hindi po kami kumagamit ang kasi Himalayan salt. Social. So, ito para sa Daddy ko. Nervous ko ito kanina dun. Daddy, sa labas. Bukas naman Carabao Grass. Daddy, oh. Para sa Daddy ko. Mga Daddy, nga. Mga! Yan, sir. Chew lahat. Ano lasa, Daddy? Na pinaghalong-halong damo. Sarap? Yan. Mas masarap yan sa bagong honey. Ano, sir? Anong? Sarap? Isa pa! Isa pa! Ito, sir, mulberry leaves. Tapos, si creeping cucumber. Silap tukay. Tapos, something may hanghang. Ito siya. So, ito, prepare namin. Bukas, abangan nyo yung... hindi pala bukas. Sa susunod na episode, abangan yung aking susunod na episode, yung balat ng lukban. Gagawin ko siya ng candy. So, magkita-kita tayo uli, mga beshi, sa second. Sa susunod na episode, ito pa rin si Rika ng Travel, Rika's Travel Kitchen. Bye, beshi!